Magandang hapon po sa lahat. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Danica. Dani for short. Ako ay 25 anyos na. Isang mabuting may bahay at mapagmahal na ina. May dalawa ng anak sa aking mister na itago na lang po natin sa pangalang Marco. 5 taon na kaming kasal ng aking asawa at maayos naman ang aming buhay. Mahal na mahal ko ang aking asawa at ganun rin naman ho siya sa akin. Walang araw na hindi kami nagmamahalan. Ngunit hindi lang ho pala sapat ang pagmamahal, lalo na kung may kumakalam na sikmura. Natanggal kasi sa kumpanya ang aking mister sa kadahilanang nakipag-away siya sa isang kasamahan niya sa trabaho at ngayon ay wala siyang maayos na kita. At ako'y labis na hong nahihirapan sa sitwasyong meron ako. Labandera ako, ngunit hindi sapat ang 300 na binabayad sa akin para matustusan ko ang pangangailangan ng aming pamilya. Isang araw, hindi ko lubos akalain na makakagawa ako ng kamaliang labis kong pagsisisihan habang nabubuhay ako. Nang dumating si Ninong Henry, ang aming ninong sa kasal, naliligo ako ng araw na yun dahil sa labis na init ng panahon. Sanay naman akong lumabas ng nakatapis ng tuwalya dahil sa mga oras na to ay nasa eskwelahan lahat ng aking estudyante. At hindi ko alam na may bisita pala kami. Ninong Henry, dumating ho pala kayo? Tanong ko rito. Oo, kanina lang. Teka, nasan bang mister mo? Balik naman niyang tanong sa akin. Lumapit ako sa kanya at magmamano sana. Ngunit bigla na lang nalaglag ang tuwalya na nakatapis sa akin. Doon ay tila nagulantang ang mundo at pagkatao ko. Akala ko iiwas ng tingin ang matanda. Ngunit tila nagkaroon pa ito ng panibagong interes sa akin. Sa hiya ko ho agad kong kinuha ang tuwalya at nagtatatakbo sa loob ng aming silid. Hindi ko lubos akalain na mangyayari ang mga bagay na yun ng araw na iyon. Simula nang naging mag-asawa kami ni Marco, ay siya lamang ang bukod tanging nakasilay sa lantad kong itsura. Sa labis na hiyang aking nararamdaman, hindi na ako lumabas pa ng kwarto dahil wala akong mukhang maiyaharap kay Ninong Henry. Si Nong Henry ay halos magsisingkwenta na rin ang edad. Napapadalas ang pagbisita nito sa aming mag-asawa, lalo na kapag wala itong masyadong ginagawa sa bahay nila. Minsan may dala itong alak at pagkain para magkaroon kami ng konting salo-salo. Alam kasi nito na hindi naging maganda ang sitwasyon namin sa buhay. Mabait ang matanda, pero balita ko ay babaero din ito nung kabataan pa niya. Lumipas ang 1 linggo. Nagising na lamang ako na inaapoy ng lagnat ang aking bunsong anak. Sa labis na pagkataranta ko, ay binuhat ko ito at sakto namang papunta si Henry sa aming bahay. Dala niya ang kanyang magarang sasakyan. Nang makita niya ako, agad niya akong tinawag para mag-alok ng tulong. Sa nerbiyos na aking nararamdaman, ay nakalimutan ko na ang nangyari. Nakarating kami ng ospital at agad inasikaso ang aking anak. Buong maghapon ay kasama ko si Ninong Henry. Nasanay ang aking mister. Nakaupo ako sa misang upuan at nananalangin. Sa mga oras na iyon ay wala ho akong kapera-pera man lang. Maya-maya, napansin ko ang pagtabi ng matanda sa akin at ang paghawak niya ng aking kamay na parang sinasabi na huwag akong mag-alala. Tahimik ako ng mga oras na yun. At ganun din siya. Walang nagsasalita sa aming dalawa.
Nahihiya pa rin kasi ako kapag naaalala ko ang insidente noong nakaraang linggo. Maya-maya, biglang nagsalita ang matandang si Henry. Danny, huwag ka nang mag-isip pa. Nagpaunang bayad na ako rito at kung may kulang pa huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Wika nito. Batid ko na nakakahiyang tanggapin ang tulong niya pero wala naman akong magagawa. Makalipas ang 3 araw na pagkakakonfine ng aking anak, nakauwi na kami na ni minsan ay hindi man lang bumisita ang aking mister. Ang matanda ang kasama kong nag-discharge sa bata ng araw na iyon. Dahil doon, naging magaan palalo ang loob ko kay Henry. Lalo na't napapadalas ang away naming mag-asawa at sa pagtatalo namin ay hindi maiwasang lumala pa ito. May mga oras na umaalis ang aking asawa at iniiwan kami ng matagal. Akala ko talaga, ayun na ang masamang pangyayari sa buhay ko. Pero hindi ko akalain na may mas malaking dagok pa ang mangyayari. Isang umaga, mahimbing pa ang aming tulog. Binulabog na lang kami ng landlady ng inuupahan naming bahay dahil maglilimang buwan na kaming walang bayad ng renta. At kahit anong pakiusap ko na, ay ayaw niya na akong payagan. Pinagbantaan pa niya ako na hanggang bukas na lamang kami kung hindi pa ako makakabayad ng renta. Gulong-gulo ang isipan ko ng masandaling yun at hindi ko namalayan ang aking sarili na tinutungo na ang daan patungo sa bahay ni Henry. Nagbabakas sakaling makahiram na naman ng pera. Pagdating ko sa bahay nito, ay bukas ang gate kaya pumasok na lamang ako sa loob. Alam ko namang siya lang ang tao roon dahil nag-iisa na lang sa bahay ang matanda. Matagal na siyang balo at may mga pamilya na rin ang kanyang mga anak. Nagtungo ako sa loob ng bahay at naabutan kong abala ang matanda na nagbabasa ng dyaryo sa may sala. At dahil sa abala ito, ay hindi niya namalayan na dumating ako. Nagulat pa siya nang mapansin ako sa bungad ng kanyang pintuan. Doon ay agad akong inalok ni Ninong ng merienda. Habang nagmimerienda, ay sinabi ko sa kanya ang problema ko. Matiim na nakinig naman ang matanda sa akin, habang pinagmamasdan ako sa bawat kwento ko. Doon ko nasabi ang tungkol sa upa ng apartment na hindi ko mabayaran. Habang nagpapaliwanag sa kanya, ay tila nakalimutan ko ang aking problema ng mga oras na iyon. Lalo na nang ipabatid nito sa akin ang kasiguraduhan ng kanyang pagtulong. Huwag kang mag-alala, Danny. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero handa akong tulungan ka. Sambit ito sa bangiti ng makahulugan. Salamat ho talaga, Ninong. Hindi ko talaga alam kung paano ho makakabawi sa inyo. Nahihiyang sambit ko sa kanya. Hindi nakapagsalita ang matanda sa sinabi ko. Tila nag-isip muna ito. Pero maya-maya lang ay nagulat ako nang bigla itong tumabi sa tabi ko, sabay akbay niya sa akin. Alam mo, Iha, wala naman akong hihingi na kapalit. Maliban na lang kung papayag ka sa isang pabor ko sa'yo. Hindi ko na narinig pa ang mga sumunod na sinabi ng matanda. Lalo na nang hindi ko inasahan ang pagdapo ng halik niya sa aking labi. Natulala ako ng ilang segundo, ngunit dala ng marami na akong utang na loob at dala ng aking pagiging mahina sa ganong sitwasyon, ay tuluyan kong hinayaan si Henry na magsilbing asawa ko sa mismong sofa ng bahay niya. Hindi ko lubos akalain na magagawa ko ang bagay na iyon, ang mag-asala sa aking asawa. Namalayan ko na lang ang sarili kong kusang napayakap ng mahigpit kay Henry na halos ayaw nang magpaawat sa nakaw naming sandali. Batid kong halos hindi siya nagsawa sa akin ng araw na yun. Siguro dahil baka tipo niya ang mga kagaya kong halos dalaga pa rin ang itsura kahit may asawa at anak na.
Matapos ang naganap sa amin noon ni Henry, inabutan niya ako ng 10,000 maliban pa sa bayad ng aming upa. Nagtaka ako kung para saan to. Para saan ho ito nung? Sabihin na lang natin, Iha, na napasaya mo ako ng sobra ngayong araw. At kung kailangan mo ng pera, magpunta ka lamang ulit dito. Sabay ngiti nito. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga sandaling yun. Magkahalong takot at saya ang bumalot sa akin dahil makakabayad na ako ng renta ng bahay at hindi na kami mapapaalis sa apartment. May sobra pa akong pera pangkain namin ng mga bata. Pero naroon din ang takot na baka tuluyan na akong malunod sa alo ng kasalanan. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lamang ako na dumalaw si Henry na may dala pang mga pagkain, bigas, prutas at mga furniture. Nagtaka ang aking mister sa mga dala ng aming ninong Henry. Ngunit sinabi ko na lang rito na baka bumabawi lang sa aming mag-asawa. Nakahinga ako ng matiwasay nang hindi na ulit nag-usisa pa ang aking mister. Dali-dali na lang akong nagtungo sa kwarto at may kukunin sana ako nang biglang bumungad si Henry sa loob na pinagtataka ko. Inutusan niya akong isara ang lahat ng bintana ng aming silid na mag-asawa. Batid kong mali, pero nalulunod na rin ako sa saya't ginhawang hatid ng matanda sa pamilya ko. Niyakap niya ako hanggang sa makarating kami sa kama at muling naulit ang aming nakaw na sandali. Ilang beses naming pinagsaluhan ang tinatawag nilang bawal. At doon, tuluyan kong naikumpara si Henry at ang aking mister. Sa puntong yun, nahigitan niya ang mister ko, pati na rin sa kabaitang taglay nito. Tumagal pa ang relasyon naming dalawa ni Henry. At dahil dyan, naging sagana kami sa mga binibigay niyang pangangailangan ng aking pamilya. Ngunit sa kabila nito, ang lahat ng tulong niya para sa amin, alam ko ay may kapalit, ang aking katawan. Isang araw, nagulat na lang ako na nakakahalata na pala ang mister ko. Ngunit nag-aalibay lang ako at takot akong umamin. Ayokong magkagulo ang aking asawa at si Henry, kaya nanahimik lamang ako. Pero alam nyo, kung minsan ay nakukonsensya na rin ako at gustong-gusto ko nang umamin sa aking asawa. Ngunit mas nananaig lang talaga ang takot ko. Mag-iisang buwan na rin ang nakakalipas mula nang magkaroon kami ng sikretong relasyon ni Henry. Isang buwan na rin niya akong inalipin sa makasalanang tagpo. Madalas kapag wala ang aking asawa sa aming bahay at maging ang aming mga anak, pumupuslit kami ng matanda para magpakasasa sa aming patagong relasyon. Sinusulit namin ang mga bihirang araw na hindi kami magkasama. Ayoko na kasing maging madalas ang aming pagkikita dahil batid kong nakakahalata na rin ang aking asawa. Alam kong mali ang aming relasyon, pero hindi ko na rin alam kung paano pa ito ititigil. Gayong malaking tulong na ang binibigay ng aking ninong sa aming pamilya. Hindi na ako namomroblema sa lahat-lahat dahil sapat ang allowance na binibigay nito sa akin. Binigyan niya rin ako ng negosyong sari-sari store. Labis na ring nagtataka ang aking asawa. Ngunit patuloy pa rin ako sa pagtatago ng katotohanan. Gusto ko mang tapusin na ang namagitan sa amin ni Ninong Henry, ngunit ayoko ring maputol ang sustento at ginhawa na binibigay niya, hindi lang para sa akin, kundi sa aking mga anak. Kahit na araw-araw akong nakokonsensya, sa tuwing magkaniig kami ng mister ko, gustong-gusto ko nang umamin sa kanya. Ngunit takot na takot pa rin ako sa pwede niyang magawa, hindi lang sa akin, kundi kay Henry na rin. Nagpatuloy pa rin kami sa patagong pagkikita ng matanda. Kung minsan,
Dinadala niya pa ako sa mga hotel na para bang talaga kaming tunay na mag-asawa. Lahat ng hindi ko naranasan sa aking asawa ay pinaranas sa akin ni Ninong. Mga magagandang damit, mamahaling gamit, at iba pa. Lunod na ako sa lahat ng pagmamahal at pag-aasikaso niya sa akin. Tila nakalimutan ko na may asawa pa ako. Gulong-gulo ako, lalo na nang sabihin ni Henry na babalik na siya ng Canada at gusto niya raw akong isama roon. Sinabi niya rin sa akin na iwanan ko na ang aking asawa at sumama sa pagbabalik niya ng Canada. Pinangakuan niya rin ako na kukunin ko ang mga anak ko sa tamang panahon. Masaya ako sa alok ni Ninong. Aaminin ko, gustong-gusto kong sumama. Kaso, hindi ko naman yata kayang iwan ang mga anak ko ng ganoon katagal. Binigyan ako ng panahon ni Henry para makapagdesisyon. Paalis na lang si Henry ay hindi pa ako nakakapagdesisyon. Hanggang sa umalis na siya at naputol na ang aming maling relasyon. Gusto ko sanang ihukay sa limot ang lahat-lahat ng nangyari. Ngunit hindi ko magawa. Dahil isang araw, bigla na lang akong nahilo at nagsuka. Halos kabahan na ako dahil batid ko nabuntis na ako at hindi ang aking asawa ang ama nito. Naputol man ang ugnayan namin ni Ninong Henry sa isa't isa. Iniwanan naman niya ako ng isang supling. Ang masasabi ko lang sa iba ay huwag nating husgahan ang mga taong nagkakasala. Batid naman naming mali ang aming ginagawa at alam rin naming walang magandang patutunguhan ang pakikiapid. Hanggang may oras pa at kayang magbago, gawin ang tama. Hindi natin hawak ang panahon at bawat araw. Sa kagaya kong kumapit talaga sa patalim, huwag lamang magutom ang aking mga anak, ay kaya kong tiisin ang hirap para sa kanilang lahat. Walang kayang gawin ang isang nanay sa kanyang mga mahal na anak. Hanggang dito na lamang po at nagmamahal, Danny.